Alam mo bang pwede nang sukatin ang blood sugar mo gamit lang CGM smartwatch? Hindi na kailangan tusukin. Isuot mo lang ang relo para makita agad ang blood glucose info 24/7 sa pulso mo. Mula na isuot ko ang relo na ito, hindi ko na kailangang mag-finger prick o bumili ng mahal na continuous glucose monitor. Pero kailangan ko pa rin ba? Baka nakita mo na sa Facebook o Amazon ang mga patalastas ng non-invasive blood glucose monitoring smartwatches. Ako, nakita ko na rin. Kaya nagpa siya akong subukan ng mga relong ito para malaman kung epektibo sila. Bumili ako ng 3 modelo. Ito ang una na nagkakahalaga ng $40. May kasamang rubber strap at USB charger. Halatang mura ang ginamit na materyales. Nag-aalala ko kung tama lahat ng impormasyong lalabas sa relo na ito. Gaya ng nakita mo, sinuot ko lang ang relo at nakuha agad ang blood sugar reading ko sa ilang segundo. Walang komplikadong setup. Ang pangalawang modelo na nakuha ko ay $500 mula sa isang kumpanyang tinatawag na Natebeam. At nagkakahalaga ito ng mga $75. May leather strap ito at mas magandang kalidad ng mukha ng relo. Mas makapal din ang relo kaysa sa nauna. Mas gusto ko ang manipis na disenyo ng unang relo dahil mas maganda ito sa pulso ko. Madali lang isuot ang pangalawang relo at makita agad ang blood sugar reading sa ilang segundo. Walang komplikadong setup o training na kailangan. Ang pinakamahal kong nabiling relo ay ₱100. Maganda ang packaging at may pagpipilian kang aluminum o rubber strap. Mas mataas ang profile ng relo at kailangan pang mag-download ng app bago magamit, kaya mas mabagal ang setup nito kumpara sa nauna. Hindi ito komplikado at agad kong nakuha ang blood sugar readings ilang minuto matapos buksan ang kahon. Excited akong subukan ang mga relo na ito, pero aaminin ko, wala akong alam kung gaano ka-eksakto ang readings at may pagdududa ako. Kung epektibo ito, baka mawalan ng negosyo sina Abbott at Dexcom. Kaya bakit hindi sila nagpapanik? Ngayon, ganito ang ginagawa ng lahat ng mga relo na ito kapag sumusukat ng blood sugar. Gumagamit sila ng non-invasive na sensor sa likod ng relo na may chip na sinasabing sumusukat ng blood sugar. Kapag inactivate mo ang blood sugar measuring function, may berdeng ilaw na lumalabas na kumukuha ng datos mula sa balat o ilalim nito. Baka 10-15 segundo ang kailangan ng relo para maproseso ang impormasyon bago lumabas ang blood sugar reading sa screen. Pero ang tanong, tama ba ang numero? Heto ang gagawin natin para malaman. Ikukumpara ko ang reading ng relo sa reading mula sa glucometer ko at mula sa continuous glucose monitor ko. Accredited ang dalawang device na ito para sa mga may diabetes. Umpisahan natin sa reading mula sa control meter ko, isa sa pinaka-accurate na device. Tinusok ko ang daliri ko, kumuha ng dugo, at sinabing blood sugar ko ay 6.7 o 121. Sunod, magre-reading ako gamit ang Dexcom G-P2 continuous glucose monitor ko. Kailangan kong magsuot ng sensor na may maliit na filament sa ilalim ng balat para mabasa ang glucose. Ipinapakita ng Dexcom na 7.1 o 100 at 28 na halos kapareho ng reading ng glucometer at sa graph ng Dexcom ko, makikita mong medyo stable ang blood sugar ko ngayon. Paano naman ang mga relo? Ipinapakita ng apat na na smartwatch ay 6.2 o 112. Medyo malapit yon sa reading ng glucometer. Ipinapakita rin ng 75 na smartwatch ang 6.2 o 112. At ang 100 na smartwatch ay nagpapakita ng 6.1 o 110. Mula medyo malapit. Hindi tulad ng Dexcom, walang trend arrow ang mga relo. Lumalabas lang halaga ng blood sugar kapag sinimulan mo ang test. Automatikong nag-update ang graph sa relo bawat 30 minuto. Kaya pwede mong balikan at makita ang graph ng araw na yon. Isa sa problema ko sa mga relong ito ay kulang ang detalyadong impormasyon kung paano gamitin at walang training na ibinibigay. Hindi ko rin alam kung gaano dapat kasikip ang pagsuot ko nito at kung tama ba talaga ang paraan ng paggamit ko. Ngayon, kapag tinignan ang overview ng unang test, malapit ang Dexcom CGM at non-invasive na relo sa standard na glucometer reading. Nasa loob ng 10% threshold ang pagkakaiba. Mas maganda pa sa inaasahan ko. Kung laging ganito, tsak na matutuwa ako sa mga murang relo na ito. Pero ayokong i-base ang test sa isang reading lang. Gusto ko ring subukan ang mga relo sa iba't ibang glucose levels para makita ang accuracy nila. Uminom ako ng smoothie para tumaas blood sugar ko. Bago umepekto ang asukal, gusto ko lang linawin isang bagay. Bagaman sinasabi ng mga relo na ito na sinusukat nila ang blood sugar, hindi pa sila na-isumate sa FDA o ibang regulator para maaprubahan. Kung babasahin mo ang user manual, malalaman mong ang test results ng relo ay gabay lang at hindi pwedeng gamitin bilang medical na datos. Kaya dapat nating tandaan na medyo mapanlinal ang mga marketing claims na nilalagay ang mga relo sa parehong antas ng FDA-approved glucometer.
Hindi lehitimong pamalit ang mga relo na ito sa finger pricks o FDA-approved na CGM. Wala ring alarm ang mga relo para sa mataas at mababang blood sugar na malaking limitasyon para sa akin mismo. Pakiramdam ko, mataas ng blood sugar ko kaya mag-petest ulit ako. Ngayon, sinasabi ng counter meter ko na ang blood sugar ko pagkatapos uminom ng smoothie ay 8.8 o 158. Parehong-pareho ang ipinapakita ng Dexcom. Nakita ko sa graph at arrow na pataas ang trend. Ginawa ng smoothie ang dapat ayon sa plano. Pero ang mga relo, kaya ba nilang pangtaas ng blood sugar? Medyo nag-aalala ako kasi narinig ko na lahat ng murang non-invasive smartwatch na ito ay di maganda pagdating sa biglang pagbabago ng blood sugar. Mas magaling sila sa pagsukat ng stable na blood sugar. Tingnan mo, yung $40 na smartwatch ay nagpakita ng 4.6 o 83, malayo yan. Hindi niya nakuha kahit kaunting spike. Yung $75 na smartwatch ay nagpapakita ng 4.7 o 85, hindi rin niya nakuha yung spike. Ipinapakita nito na parang kalahati lang ng totoong halaga ng blood sugar mula sa glucometer. At yung $100 na smartwatch ay nagpapakita lang ng 4.1 o 74. Mas malayo pa yon kumpara sa mas murang relo. Tulad ng nakikita sa overview, nakakadismaya ang ikalawang round ng blood sugar readings mula sa non-invasive na relo. Nagtataka ako kung delayed lang ang readings ng relo kumpara sa real-time na blood sugar o mali talaga ang mga ito. Malalaman din natin agad yan kasi habang naghihintay, gumawa ako ng jumping jacks, burpees, at paulit-ulit akong umakyat sa hagdan para bumaba ang blood sugar ko. Sulot kong gustong subukan ay paano hinahandle ng mga blood sugar. Watch ang low blood sugar. Siguradong mababa na blood sugar ko kasi ramdam ko na yung hypo. Grabe, sobrang baba ng pakiramdam ko ngayon. Sabi ng counter meter ko, 3.8 o 68 ako. Mild hypoglycemia na yan. Walang kanong delikado, pero mababa talaga. Sa graph ng Dexcom G7, makikita kung gaano kabilis bumaba blood sugar ko dahil sa exercise. Ipinapakita ng Dexcom na 3.7 o 70 halos tugma sa glucometer. E paano naman yung mga relo? Kaya ba nilang ma-detect ang hypo? Tingnan natin. Yung $40 na smartwatch ay nagpapakita ng 6.2 o 112, kaya malayo na naman ang resulta. Yung $75 na smartwatch, mas malayo pa ang resulta. 7.0 o 126 at yung $100 na smartwatch ay nagpapakita ng 6.4 o 115. Heto ang buod ng ikatlong pangsubok. Kung nakaasa lang ako sa non-invasive na relo, hindi ko agad malalaman kung mababa na pala ang blood sugar ko. At kaya sa tingin ko, hindi magandang opsyon para sa may diabetes ang mga murang relo na mabibili mo sa Amazon. Mayroon silang berdeng ilaw na sinasabing sumusukat ng blood sugar. Pero para sa akin, parang LED light lang na random ang mga numero. Sa tingin ko, kalokohan lang yan, kaya huwag magpaloko sa marketing ng mga manloloko. Naniniwala ako na may mga seryosong kumpanya na nagtatrabaho ngayon para maglunsad ng maaasahang non-invasive na teknolohiya sa pagsukat ng blood glucose sa merkado. Mga kaibigan, kung gusto niyo makakita pa ng mga video tungkol sa teknolohiya sa diabetes, mag-subscribe rin sa aking channel. Ngayon, isang bagay na maaari hindi ninyo alam ay maaaring magbigay ng maling resulta ang inyong glucometer kung hindi ninyo gagamitin ang tamang paraan sa pagsukat ng inyong blood sugar. Kaya siguraduhin panurin ninyo ang susunod na video para malaman kung ano ang tamang paraan at ano ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag sumusukat ng kanilang blood sugar. Magkikita tayo doon. Paalam.